mga kasambahay, sa pangalan ni Eagle, easy lang bang magbungkal, magtanim, at umani, at magdilig? Nauna yung magdilig no? Yan ang gagawin natin ngayong hapon kasama ang Cavite News Team. Yan ang ating tatalakayin sa buong maghapon. Samahan nyo kami dito lang sa Learning Things the Easy Way. Easy lang yan. Kasama ko ngayon ang inventor at designer ng ating pinapakita ngayon na katumbas ng 12 kalabaw. Tama po ba yan, Sir Kaising? Kasama po natin, Sir Kaising. So, sa tao, kapag ikay mag-asarol, mga 32 katao ang equivalent ng nito? Isang... Oo. 32 katao, tapos 12 kalabaw. Oo. O kaya 12 kalabaw. No, di man lang magpapawisan, easy lang. Para maintindihan natin kung paano napapadali ang pagbubungkal, papaliwanag sa atin Sir Kaising. Paano nga ho ba, Sir? Okay. Itong talim na ito, maganda ito para sa matitigas na lupa. Na kadalasan hindi kaya ng mga 4-wheel tractor, ito yung nakakayanan. Hindi po kaya ng 4-wheel tractor? Kasi kadalasan ng mga rotavator sa mga 4-wheel, pag matigas ang lupa, dumudulas lang. Pero ito, dahil parang bareta siya, talagang inaano na yung matitigas na lupa. Lupa nyo maraming talahib o kaya kugon. Ito napakaganda dahil tinatanggal nila yung ugat. Kaya yun ang kagandahan nitong mga ganitong talim. So isa lang to sa maraming talim na kasama sa... Kaya pag natanggal yung ugat ng mga talahib na... hindi natutubo. Hindi natutubo. Kaya pag nagtanim kayo, hindi na maiwasan na yung mga nagkakasabay-sabay na palay at talahib. O kaya kung nagtanim tayo ng puno, hindi naman sasabayan ng mga talahib. Katulad sa mga orchard, no? Mga orchard, ang delikado doon. Maraming talahib. Tumutubo sa mga manggahan, delikado pag naapuyan, no? Nasusunog pati yung puno. So, maganda itong ginagawa para matagal bago uli tumubo. Mula kanina nagbungkal tayo, ito naman ipapaliwanag sa atin kung para naman saan ito. Sir Kaising, paano ba to? Ang rotavator, kapag medyo hindi matigas ang lupa, pwede diretso na ito. Pero katulad nito, napakita ko sa inyo talagang matigas, no? Matigas. Kailangan unahan muna natin noong diplow, yung parang bareta. Pagkatapos noon, ito naman susunod, pandurog. Pandurog. Oo. So, yun ang purpose nito, pandurog na ng lupa. Kaya yung pala yung kalabaw, pabalik-balik ng Ang kalabaw kasi, hindi mo talagang madudurog ng husto. Kasi ang ginagamit natin doon, yung moldboard plow, talagang binabaliktad lang. Oo nga. Pero malalaki pa rin ang tipak ng lupa, no? So, with this, mapapapino niyo yung lupa. Kasi maraming hindi nakakaalam, ang tanim, ang akala natin carbon dioxide lang kailangan. Ang ugat kailangan ng oxygen. Kaya kapag nalunod yung ugat, namamatay ang halaman. Ano po ang sanhi kung bakit nalulunod ang ugat? Let's say malakas ang ulan at ikaw hindi nagplat at nalubog, wala silang oxygen mapagkunan, doon namamatay. Katulad ng mga papaya, mga mga durian, yung mga ganyang tanim, pag oras na lubog yan sa patay yung tanim. So because plants need oxygen sa roots. Kaya natin binubungkal para kapag mas pino, mas maraming hangin napapasok. Yun ang purpose ng bakit natin binubungkal na pino. Ang ide-demo natin ngayon kung paano kadali gumawa ng plot. Na kung magtanim kayo ng mga vegetables, kamote o anuman dyan, no? Napakadali gawin. So ito ngayon ang kakayod, no? Para ito makayanan niya yung hiwain niya yung lupa. Magkaroon siya ng puwersa. Puwersa. So yun ang focus nito. Kagandahan nga nito, kaya kadalasan ang palayan hindi nakapagtatanim uli dahil kadalasan ang gamit natin pang basa. Katulad ng kalabaw, hindi mo pwede mag-araro kapag tuyo, no? Katulad ng mga kuliglig, kadalasan pang basa din.
no? With this machine, pwede ka sa tuyo. Kaya kapag ang lupa mo, after harvest, pwede mo araruhin na tuyo. Doon makapagtatanim ka ng mga gulay. Maganda ang palayan na i-convert sa gulayan. After harvest, no, ng palay, maganda tamnan ng mga pakwan, mga kamatis, talong. Bakit kamo? Walang sakit sa lupa. So, nakikita nyo dito, within less than a day, no, makapagtatanim na kayo kaysa mag-aantay kayo ng buwan. Ganong kadali. Ganong ka-easy. Ganong ka-easy. Easy lang yan. Wala pang isang oras, naayos na namin ang lupa, magtatanim na lang kami ng lettuce. Yan, oh. Diba, simple lang, easy lang yan. Tapos kuha ulit tayo ng seedling ng lettuce. Gano'n ba kalayo, Sir Kaising, ang pagitan nitong mga lettuce na to? Mga 6 inches. Ganyan, mga 5 inches lang to. Tapos tanim ulit. Tapos sabi ni Sir Kaising, mga 45 days lang daw ay pwede na nating i-harvest to at kikita na tayo. Bread and butter na yan. Sa pagbabalik ng easy lang yan, madali bang magdilig ng ating mga itinanim? At pwede bang magtanim ng walang lupa kundi tubig lang? Yan ang abangan nyo sa pagbabalik ng easy lang yan.